Nandito kami sa isang village na merong magandang church sa likod. Damo bunga. Pauwi na sana kaming magpamilya kasi may nadaanan kaming magandang simbahan at sabi ng aking asawa is forte interessant or very interesting siya. So pinuntahan namin dito para makita namin kung gaano ba ito kaganda. Ito pala ay simbahan ng Orthodox, tapos sa may gilid niya is merong cemetery or cemetery sa English. Yan talaga yung mga kadalasan na makikita mo sa simbahan. Meron silang sementeryo sa may gilid o di kaya sa may likod ng simbahan. Bumaba na nga kami sa aming sasakyan at pumasok dito sa may simbahan. Diferite, și uite, ușa e mare de lemn. Această Sfântă Biserică. Interesant. Napaka-interesting talaga ng simbahan na ito kasi napakaganda ng pagkagawa ng kanyang bubong. Tapos kapag summer, marami talaga mapupuntahan ng magagandang places dito. Hindi lang mga simbahan, dagat, castle, kundi marami pang iba. Kaya arat na, punta na kayo dito sa Romania. Nandito kami sa isang village na merong magandang church sa likod. Tapos, ang asawa ko, ang bana ko nagapanguha sa wax cherry. Damo bunga. Amo ni siya. Da, korkudo siya wax cherry. Amo ni siya kanami kung nag-start ka sa village. Kay damo mga libre nga, mga fruits sa dalan, manguha ka lang. It's enough. I will show you how bountiful fruits ang ginkuha sa akon nga bana. Ang bountiful fruits of cherry wax. O, diba? Super dami talaga ng bunga ng korkodosh na ito. Tapos yung may-ari is wala namang sinabi. Free kuha ka lang dyan kasi nga dami talaga ng bunga, hitik na hitik. Tapos yung iba is nagkalalagas na. Tapos may ibang color pala yung korkodosh, which is yung rouge or yung red. Pagkatapos namin kumuha ng korkodosh dito sa may puno, is dinala agad ng aking asawa doon sa aming masina kasi later kapag kami ay uwi, kakainin ko siya. O diba, tingnan nyo naman yung view or yung design ng simbahan. Diba, napaka-pretty at nandito na nga kami sa may masina namin at uuwi na kami at inumpisahan ko na kainin yung korkodosh na kinuha namin. Kaso nga lang is konti lang pala, akala ko madami. Tapos hindi ko na hinugasan yan kasi mostly naman ng mga lokal na nagtatanim ng mga prutas tsaka gulay is hindi sila naglalagay ng mga fertilizer. Totoo nga talaga ito na diretso na kami sa center kasi wala kami nakita pa na magagandang tanawin dito sa villages at grabe gidya kainit at charan si Indaya naging lapyot siya sa amon nga mainit nga paglagaw-lagaw diri sa village at ayaw niya nilalagay siya sa kanyang chair kasi parang feeling niya naiinitan siya or ewan ko kung ano nafe-feel ng aking anak. And charan, nandito na kami sa aming center at dumaan kami dito sa isang store kung saan kukuha ng order yung aking asawa. May in-order kasi siyang coffee na yeften or mura lang sa online. Tapos yung kilo niya is 1 kilo na. So, titikman namin kung masarap ba yung coffee na kanyang in-order.